i-invite sila sa imong fight. Invite ko kayo sa laban namin ngayon. Dahil dito, Prince Albert Pag-ara mas lalong lumakas ang loob sa darating niyang laban. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button for more. Ang pagbabalik ng tinaguriang prinsipe ng Southern Leyte at former WBO and IBF Intercontinental Super Bantamweight Champion na si Prince Albert Pag-ara. Sa ngayon ay nasa lightweight division, isang orthodox at may taas na 5'6". Meron siyang record na may kabuuang laban na 35 fights, 34 wins, 24 wins via TKO, 1 loss, 0 draw. Bagay na kitang-kita talaga sa record ni Prince Albert Pag-ara na isa talaga siyang malakas na boksingero. March 1, 2014, tinalo ni Prince Albert Pag-ara ang former WBO Asia Pacific Champion ng bansang Indonesia na si Isak Jr., na ginanap sa Soler Hotel and Casino. June 2014, lumaban siya for the first time sa isang title fight, kinalaban niya dito si Hugo Perteda at hindi naman siya nabigo dito. Tinalo niya si Hugo Perteda sa maikling rounds. Dahil sa panalong ito ay nakuha niya ang IBF International Super Bantamweight Champion. August 2015 ay muli siyang lumaban, kakalabanin niya dito si Jesso Rios. Depensahan ni Albert Pag-ara ang kanyang hawak na titulo ang IBF International Super Bantamweight Belt. Sa labang ito ay nadepensahan ni Prince Albert Pag-ara ang kanyang titulo. Paglipas lang ng maikling panahon ay muli itong lalaban. Makakalaban niya dito si Cesar Juarez na isang nakakatakot at sobrang lakas na boksingero ng bansang Mexico. Ngunit sa laban, Pag-ara versus Juarez ay hindi na nagtagumpay pa si Prince Albert Pag-ara, dahil natalo siya ni Cesar Juarez sa kauna-unahang pagkakataon. Dahil sa pagkatalo na iyon si Prince Albert Pag-ara ay patuloy pa rin sa pagtitraining dahil ayaw niya na mangyari ang nangyari noong natalo siya. Ngayong darating na June 15, 2024 ay muli siyang tutungtong sa ibabaw ng boxing ring, sasagupain niya dito si Akaliti Yelahian. Pag-aagawan nila ang titulo ng IBF Asia Lightweight. Ang makakalaban niyang Chinese ay isa rin sa pinakamalakas dahil isa lang naman itong ranked number 1 sa Super Lightweight Division. Si Akaliti Yelahian ay may record na 8 wins 3 knockout, at 1 draw. Marami ang nakaabang sa labang ito. Ano sa tingin nyo guys kakayanin kaya matalo ni Prince Albert Pag-ara si Akaliti Yelahian ngayong darating na June 15, 2024? Dagdag pa sa ating mga balita. Dahil dito, Prince Albert Pag-ara mas lalong lumakas ang loob sa darating niyang laban. Ayun, taga-maasin si Jam, my God, si Jam. So, taga-Abgaw ko, silingan me, taga-Abgaw, Maasin City. Taga-Libog ko. Taga-Libog ko, Maasin City. I-greet ang imong mga kuan, makailan to. Akong lolo, akong papa, akong maigagaw, naadetanan ron. O, i-greet mo. Nanak ko sa US. Bubalik na ko diya, sunod buwan na. So, ang parade, pakihanda na. Kani siya, bilin lang ni siya. Diri naman na siya, US man eh. Ako lang. Pero grabe na loka ako, taga-Maasin City. Oh my God. Doon ako na silang uging. O si Mayor masama ko. Ayan, i-greet mo sila. Ay, punta kayo dito sa laban natin. Kailangan dito kayo kasi makita nyo sa Princess, okay? Sa Sir Uging, sa Mayor Samako. Samako. Yung ano nila, yung anak ni Uging. Yun. Ayan, kilala ko rin sila lahat. So, hello sa inyo lahat dyan. Talaga, Maasin City, Southern Leyte. Nagkita pa talaga kami dito sa TFC, sa US. Ayan, so good luck sa fight mo. Thank you, good luck. Good luck din sa iyo. Thank you. Advance happy birthday. Yay! Mabuhay mga taga-Maasin! Yan lang muna sa ngayon guys. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV, saying, peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright. Fighting out of and representing his home of Cebu City, Cebu in the Philippines. Hapyaw lamang ang suntok. Igat din yung jab nitong si Albert. Alam ni Pag-ara, hindi ako kaya sakta nito. Oh, yun, nakita niya. Oh. Nakita na ni Albert Pag-ara. Ruben Angolo. Submission. Nandito, push na. Feeling lang, kaya-kaya lang.